Sa huling mga panahon, mga kapatid, siya'y nagsalita, ang Diyos ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kaya tandaan niyo po, mga kapatid, ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po'y makapangyarihan at punong-puno ng otoridad. Hindi natin minamaliit ang kapangyarihan ng mga propeta. Subalit ang panahon ng mga propeta ay lumipas na. Ito po ay panahon na ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan ang kanyang mga salita ang dapat sundin sapagkat ito na ang makapangyarihang salita. Amen? Praise God. So ang lahat ng sinabi ng mga propeta, sabi ng Biblia, mga kapatid, ang lahat ng sinulat ng mga propeta ay tungkol sa Panginoong Jesucristo. At mapalad po, mga kapatid, ang mga propetang nabuhay o nabubuhay noong ang Panginoong Jesucristo ay isinilang. Isang propeta, mga kapatid, ang nasa templo nang ang Panginoong Jesucristo ay ihandog sa Diyos. At nang makita niya ang Panginoon, mga kapatid, ang isang batang si Jesus, sabi po ng propeta, Panginoon, gaya ng aking kahilingan, maaari mo na akong kunin sapagkat nakita ko na ang tagapagligtas. Nakita ko na ang Mesyas. So siya po na isang propeta na nanalangin na bago siya mamatay, makita man lamang niya ang tagapagligtas. At nangyari yon, mga kapatid. Nung si Jesus ay handog sa templo, naroon ang propetang yan. So, panahon na po ng ating Panginoon at ang kanyang salita na ngayon ang authoritative. Hindi na po ang mga magpapakilala pang propeta. Hindi na po yung mga magpapakilala pang mga apostol. Their time is over. This is for the Lord Jesus Christ. The last days is for the Son of God. Amen. So, the person of Christ over man and death. Alam niyo po, mga kapatid, isa sa magandang pag-aralan natin sa paglilingkod na ito, sa pananampalatayang ito, yung pagkatao ng ating Panginoong Yesus. Kasi ibang-iba, mga kapatid, ito sa pagkaunawa ng ilan sa ating mga kapatid. Meron po kasing naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay tao lang. No? Hindi naman natin, mga kapatid, sinasagka ang paniniwalang yon na siya'y tao. Naniniwala tayo sa Panginoon o naniniwala tayo sa salita ng Diyos na nandito sa Biblia na si Jesus ay tao. 100% man. Naniniwala tayo dyan. Pero yung sinasabi ng Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay 100% ding divine, o yan ang hindi nila matatanggap. Pero iyan ang ating pananampalataya. Yan po yung ating pinaniniwalaan. Now, let's talk about the person of Christ. Kanina na nakita natin, the person of Christ is over the prophets. It is over the angels. Imagine, brothers and sisters, ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang katawang tao, higit pa ito sa mga propeta. Kasi ang Panginoon mismo ang nagsabi sa kanyang mga kababayan nung siya'y nagtuturo. Hindi niyo ba alam na ang inyong mga propeta, na ang lahat ng kanilang isinulat ay tungkol sa akin? Imagine, ang lahat ng kanilang isinulat tungkol kay Jesus. Kaya yung iba nagtataka, wala ka pang 50. Tapos sinasabi mo, nauna ka pa kay Abraham. Kasi hindi nila naintindihan ang ating Panginoong Jesucristo. Now, siya po'y higit sa mga propeta at sa mga anghel. Higit po ang ating Panginoon. Now, hindi lamang yon. Makikita natin sa pag-aaralan natin ngayong gabi na ang Panginoong Jesus, ang kanyang pagkatao ay higit sa lahat ng tao. Bagamat
tinatawag siyang anak ng tao, bagamat siya'y nasa katawang tao, pero higit siya sa mga tao. Basahin po natin, Hebrews chapter 2, beginning verse 1. Sabi diyan, kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. No? Lahat daw po ng ating mga pinanghahawakang turo sa atin ng Panginoon ay dapat natin pong ingatan. Dapat po natin itong bigyan ng halaga sapagkat may mga ilan na gusto tayong iligaw. Verse 2 sabi diyan, ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Ano po ba yung mga mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel? Remember Luke chapter 2, kung saan ang mga pastol ay nagbabantay ng kanilang mga kawan. At pagkatapos, mga kapatid, lumitaw sa kanilang harapan ng Anghel Gabriel. At nagsabi, mga kapatid, may dala kong mabuting balita sa inyo. Ipinanganak ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas. Amen? So yung anghel na si Gabriel ay nagpahayag na ipinanganak ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas. So yun po mga kapatid, yung mga ipinahayag ng anghel at napatunayang totoo. At ang sino man daw pong lumabag dito at hindi sumunod dito ay parurusahan. Kaya yung hindi kumilala sa Panginoon, mga kapatid, parurusahan. Ang hindi kumilala kay Jesus bilang siya ang Mesyas, bilang siya ang Kristong tagapagligtas, sa darating na mga panahon, kayo ay parurusahan. Bakit? Yan po ang sinabi ng sugo ng Diyos, ang anghel na si Gabriel, nung siya ay bumaba sa lupa. Sinabi niya na ang mabuting balitang dala niya ay tungkol sa tagapagligtas na isinilang ngayon doon sa bayan ni David. Paniniwalaan mo ba yan o hindi? Sabi po ng Biblia, ang hindi sumampalataya diyan, parurusahan. Now, verse 3, sabi diyan mga kapatid, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? So, meron pong warning against drifting away from the message of salvation by faith. May babala po si Apostol Pablo o yung manunulat ng aklat ng Hebreo tungkol doon sa mga umiiwas. Paano ka makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? So doon po sa mga gustong humiwalay at hindi naniniwala sa mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Praise God. Doon po sa mga hindi naniniwala, mayroon pong parusa ang Diyos sa kanila. May parusa ang Diyos sa mga hindi naniniwala. Pero sa iyo na sumasampalataya, taglay mo ang kaligtasang kaloob ng ating Panginoon. Sabi diyan, ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. At ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpapatunay sa atin na ito'y totoo. Verse 4, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahanga-hangang tanda at iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa Kanyang sariling kalooban. The person of Christ o the person of Jesus Christ, mga kapatid, is over man. Bakit? Bakit nakahigit? Bagamat siya'y taong kagaya natin, kahalintulad natin,
siya rin po mga kapatid ay divine. Ibig sabihin, siya'y nagtataglay ng pagka-Diyos. Sabi ng Biblia mga kapatid, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahanga-hangang tanda at iba't ibang himala. Kung si Jesus ay ordinaryong tao, hindi niya magagawang pigilan ang unos, ang bagyo. Pero nagawa yon ng Panginoon. Kung si Jesus ay ordinaryong taong kagaya natin, hindi niya magagawang palayasin ang masasamang espiritu na sumanib sa mga tao. Meron pang mga masasamang espiritu nakiusap sa kanya. Sabi sa kanya, pwede ba lilipat na lang kami sa mga baboy? No? At pinahintulutan naman ng Diyos, ng ating Panginoon, yung mga masasamang espiritong ito. Lumabas sila doon sa tao, lumipat sa mga baboy, kaya ang mga baboy ay nagtatakbuhan at nahulog sa bangin. Kaya masamang kumain ng baboy. May masamang espiritu. O hindi doktrina yon. Praise God. So nahulog sa mga bangin. Ang Panginoon, mga kapatid, ay hindi ordinaryong tao. Kasi kahit yung patay, kanyang binuhay. Ang mga may karamdaman, kanyang pinagaling. So bagamat siya'y taong kagaya natin, meron siyang kakaibang authority. Meron siyang kakaibang kapangyarihan na wala sa kagaya nating mga tao. That's why the person of Jesus Christ is overman. Nakahihigit sa kagaya nating tao. Dapat ninyong maintindihan yan, yung pagkatao ni Jesus. Bagamat siya ay tao, pero yung kanyang pagkatao na yon, higit pa yon sa kagaya natin. Because the person of Christ is 100% man and 100% divine. No? Yan po yung kanyang katawan. Kasi yung iba tiningnan lang nila yung pagiging tao ni Jesus. Siya'y kumakain, siya'y nagugutom, siya'y naantok, siya'y natutulog, siya'y nagpapahinga sapagkat siya'y napapagod. Minsan siya po'y nagagalit kasi nakita niya ang mga pasaway. No? So, iniisip ng mga ibang mga nakakakita sa kanya na siya ay talagang tao lang kasi taglay niya yung katangian ng isang ordinaryong tao. Wala naman tayong tutol doon. Pero yung mismo na makita ang pagiging Diyos ni Kristo, diyan ka nagkulang. Diyan ka nagkulang. Iyan ang paraan upang ikaw ay maligtas. Ang makita mo ang kanyang full authority. Yung makita mo yung kanyang full power. Pero hindi mo nakita eh. Ang nakita mo lang yung kanyang pagiging tao. At sabi ng Biblia mga kapatid, ang kaligtasan natin ay nakabatay sa pananampalataya kay Kristo. Kung ang pananampalataya mo mga kapatid, kay Kristo ay siya'y tao lang na kagaya mo, nakakalungkot. Sapagkat hindi mo mararanasan yung mga bagay na kaya niya pang gawin sa buhay mo. Kasi tao lang pala siya sa pakiramdam mo, sa tingin mo, sa isip mo, sa pananaw mo. Hindi mo nakita yung kabuuan ng ating Panginoon. Hindi mo ba naintindihan that God manifests in the flesh? Hindi mo ba nakita na ang Diyos ay nagkatawang tao? Ayaw tanggapin ng iba yon mga kapatid, na ang Diyos ay nagkatawang tao. Bakit? Kasi masisira lahat ng doktrina nila. Masisira lahat ng turo nila na ang Diyos ay nagkatawang tao. Before Christ, nandoon na yung mga relihiyon na yon. Before Christ, matatatag na yung mga reliyon na yon. At kahit kailan, hindi nila nakita na ang Diyos ay nagkatawang tao. That's why during the time of Jesus Christ,
Nagkawindang-windang ang kanilang paniniwala tungkol sa Diyos. Bakit? Kasi itinuturo ng mga alagad, God manifests in the flesh. Amen? Nagkatawang tao ang Diyos. Ang Diyos nagkaroon ng katawang lupa. At yung katawang lupa na yon, mga kapatid, nagugutom, na kumakain, na napapagod at nagpapahinga, na nakakasalamuha ng mga tao, yun si Jesus. Nung mga panahon na nasa mundo siya, mga kapatid, kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng bagay na yon. Bakit? Tingnan niyo, makikita natin, mga kapatid. By the way, bago ko lampasan yung mga talatang ito na binasa natin, chapter 2 ng book of Hebrews, verse 1 to 4. Tandaan nyo, there is a warning against drifting away from the message of salvation by faith. Wag na wag po tayong mawawala doon sa pag-aaral ng katuruan ng Biblia tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Tanging ang pananampalataya kay Jesus ang magbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan. Wala pong kaligtasan sa sinuman, sapagkat meron lamang isang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na dapat mong sampalatayanan. At ito'y sukat mong ikaniligtas. At ito ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Yesus. Praise God. So yung salvation by faith, yan po yung nais ilagay sa isipan natin ng manunulat ng Hebreo. Na huwag tayong mawalay doon sa katuroang ito. Praise God. Verse 5, mga kapatid. Sabi diyan, hindi sa mga anghel ipinamahala ng Diyos ang daigdig, na kanyang lilikhain ang daigdig na aming tinutukoy. Sa halip ay ganito ang sinabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan. Imagine, yung mga anghel na kasakasama ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Sila yung mga katuwang ng Diyos, mga katiwala ng Diyos, mga nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Hindi sa kanila ibinigay ang kapangyarihan. Hindi sa kanila ibinigay yung authority. Sabi ng Biblia, mga kapatid, hindi ibinigay sa kanila ang pamamahala sa daigdig. Kanino ibinigay? Sabi ng Biblia, mga kapatid, ganito ang mababasa sa kasulatan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Ang tinutukoy na tao dyan, mga kapatid, hindi yung taong tayo o mga created human. Ang tinutukoy na tao dyan, si Jesus. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Bakit si Jesus? Verse 7, sandaling panahong siya'y ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel. Kailan naging mas mababa kaysa sa mga anghel si Jesus? Alam niyo, mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay nakaranas ng pahirap sa kamay ng tao. Ang Panginoong Jesucristo ay nakaranas ng pag-aakusa, nakaranas ng panlilibak, nakaranas ng panunukso, nakaranas ng pananakit, nakaranas na akusahan, nakaranas na ikulong, saktan at bugbugin, hanggang sa siya'y ipako sa krus at patayin. Lahat yon pinagdaanan ng Panginoon. At bilang tao, mga kapatid, alam mo at alam ko sa sarili natin na napakahirap ng bagay na yon na pinagdaanan niya. Na kung tayo ang dadaan doon, baka hindi natin kayanin. Pero lahat yon pinagdaanan ng Panginoon. Sandaling panahon na tilang mas mababa siya sa mga anghel. Pero higit siya sa mga anghel. Kasi kung sa anghel mo gagawin yung ginawa nyo kay Jesus, no? Hindi tatagal, mga kapatid, gagantihan ka kaagad ng anghel. Kung yung ginawang pananakit kay Jesus ay ginawa sa anghel, hindi tatagal, gagantihan ka kaagad nun. Pero lahat ng pinagdaanan ng Panginoon, mga kapatid, hindi mo kayang gawin yon sa isang anghel ng Diyos.
Walang kayang gumawa nun sa anghel ng Diyos. Bakit? Alam natin ang anghel ng Diyos. Hindi mo siya pwedeng salingin. Siya'y nilikha para magpurit sumamba sa Diyos. Hindi para salingin ng kung sino man, sapagkat itinakda silang magbigay ng kanilang paghatol sa mga nais manakit sa kanila. So sino ang mga anghel? Sino ang Panginoong Hesus? Bakit ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos ay nakaranas ng mga pananakit, ng pagdurusa? Kaya sabi ng Biblia, sa maikling panahon, siyempre sabi diyan mga kapatid, sa maikling panahon, naging mas mababa siya kaysa mga anghel. Pinuspos mo siya ng dangal, sabi ng kasulatan, at ng luwalhati. Ginawa mo siyang tagapamahala ng lahat ng iyong nilikha at ipinasakop mo po sa kanya ang kapangyarihan, ang lahat ng bagay. So ang ating Panginoon, mga kapatid, pinuspos siya ng dangal at ng luwalhati at ginawa siyang tagapamahala ng lahat ng nilikha ng Diyos. Lahat ng nilikha. Walang naiwang hindi nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon, sa langit at sa lupa. Narinig niyo kay Jesus yon? Bago siya pumanik sa kanyang kaharian, sabi ng Biblia, sabi ng ating Panginoong Hesus, ibinigay na sa akin ang kapamahalaan. All power and authority has been given unto me in heaven and in earth, sabi ni Jesus. So may natira pa para sa iba? Wala na po. Meron bang naiwan para sa iba? Wala na po. Lahat ng otoridad at kapangyarihan sa langit at sa lupa ibinigay sa Panginoong Jesucristo. That is how powerful the person of Jesus Christ is. Ganun makapangyarihan ang kanyang pagiging tao. Tapos sasabihin mo, tao lang. Ay, ibang klase ito. Ang lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay binigay sa taong si Jesus. So, hindi lang to basta tao. So, the person of Jesus Christ is very powerful. Yung kanyang pagiging tao, napakamakapangyarihan. Hindi pa kayang pantayan. Hindi po kayang tumbasan ng kahit na sino. Kaya hindi mo pwedeng sabihin tao lang yan. Amen? Hindi pwede. Sabi ng Biblia, mga kapatid, nang ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Imagine, nung ibinigay sa Kanya lahat ng authority and power, walang naiwan sa iba. Lahat nasa Kanya. Sabi pa diyan, sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Kasi in His coming, sa Kanyang second coming, hahatulan ng Panginoong Jesucristo ang Antikristo, ang kanyang kaaway. Ang kanyang kaaway na gagawa ng panlilinlang sa buong mundo. Magdadala ng pasakit sa buong mundo. Magpapahirap sa buhay ng tao sa buong mundo. Lilinlangin ang maraming tao, ang lahat ng tao sa buong mundo. Pero sa pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, dadaigin niya ang Antikristo. So, yun po yung mga bagay na hindi pa nagaganap. Pero mangyayari yon sa hinaharap, kung saan ang Panginoon ay kanyang hahatulan ang halimaw, hahatulan ang Antikristo, at igagapos at ibubulid sa dagat-dagatang apoy. At ang Panginoon ay mamumuno sa mundong ito. So ang lahat ng iyon hindi pa nangyayari, pero tiyak na magaganap. Verse 9, subalit alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panahon, ay ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian
dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Ito na yon, yung mga sinasabi natin kanina. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. At sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. So yung ating Panginoon, mga kapatid, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, niloob niyang ang ating Panginoong Jesus ay makaranas ng kamatayan. Yung kanyang pagkatao, yung kanyang katawan, kailangang makaranas ng kamatayan. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, mga kapatid, sa pamamagitan nyon, magitan ng kanyang pagdurusa, siya ay magiging ganap at sa gayon, makakapagligtas siya ng maraming kaluluwa. So nasa malaking plano ng Diyos na ang kanyang anak ay magkakatawang tao, mararanasan ang mga pinagdadaanan ng mga kagaya nating tao, at makikihati sa ating mga pinagdadaanan upang sa huli, kanya pong dadaigin ang kaaway na nag-aalipin sa atin. Alam niyo ang kaaway, hindi naman po niya alam ang plano ng Diyos. Ang dyablo, si Lucifer, hindi niya alam ang plano ng Diyos. Ang akala niya lang, mga kapatid, ang tao ay nasa ilalim ng kanyang kontrol sapagkat niloob ng Panginoong Diyos na siya'y tawaging prinsipe ng sanlibutan. Siya po yung ama ng mga sinungaling at dahil dyan, siya po ang may kontrol sa buhay ng mga ito. Pero hindi niya alam ang mahiwagang plano ng Diyos kung papaano niya ililigtas ang lahat ng tao na nasa kanyang mga kamay. Gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi naman siya matalino. Hindi naman po siya kahalintulad ng Diyos na nauunawaan ang maraming bagay. Ang kanyang iniisip, mga kapatid, meron lang pong limitasyon. Meron lang pong hangganan. Bakit? Kasi tandaan nyo na si Lucifer nilikha lang ng makapangyarihang Diyos. Nilikha lang siya. Hindi niya kayang pantayan ang karunungan ng Diyos. Hindi niya kayang mabasa ang nasa isip ng Diyos. Pero siya, nababasa ng Diyos ang kanyang isipan. Bakit? Kasi nilikha lang siya ng Diyos. So ang plano ng Diyos, mga kapatid, hindi niya nakita. Ang akala niya nagtatagumpay na siya. Ang buong sanlibutan sumusunod na sa kanya. Ang buong sanlibutan nasa ilalim na ng kanyang authority. Tuwang-tuwa na siya. Pero nung nagkatawang taong Diyos, in the person of Jesus Christ, akala niya walang magagawa yan. Walang magagawa yan. Papatayin ko lang yan. At walang magagawa yan. Kasi lahat naman pinatay niya eh. Tandaan niyo po, naparito ang magnanakaw o naparito ang kaaway upang magnakaw, pumatay at sumira o magwasak. Yan naman po ang trabaho niya eh. Pero naparito ang Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, para magbigay sa atin ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? So nandito ang kaaway, akala niya nagtatagumpay na siya. Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ay nagkatawang tao at naranasan ang mga bagay na nararanasan ng mga ordinaryong tao. Naranasan niyang maghirap, naranasan niyang magutom, naranasan niyang ipahiya, naranasan niyang masaktan, naranasan niyang iwanan, naranasan niyang siya ay hindi ipagtanggol, traidorin,
Naranasan niyang magsinungaling sa kanyang mga kasama. Lahat ng yun pinagdaanan ng Panginoon. Pero wala tayong narinig na nagreklamo siya. Bakit? Kailangan niya lahat yun pagdaanan. At sa tuwing nakikita siya ng kaaway, akala niya nagtatagumpay na siya. Yan, iniwan ka na ng mga kasama mo. Yan, wala nang gustong sumama sa'yo. Yan, pinahihirapan ka na. Mamaya, papatayin ka na. Lahat yon mga kapatid, pinagdaanan ng Panginoon. At hindi siya kumibo. Hindi siya, mga kapatid, kumibo. Amen? Kasi sumusunod siya sa isang napakalaking plano ng Diyos. Kailangan silent lang. Kailangan tahimik lang. Kailangan sumunod lang. Amen? Alam nyo, tayo pong mga anak ng Diyos, hindi magbabago yung ating pananampalataya sa Kanya. Anuman ang mangyari sa buhay natin. Amen? Sabi nga po ni Daniel, sa sideway lang ako, si Daniel kasama ang kanyang mga kaibigan, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Inihulog sila doon sa hurnong apoy. Ano ang sabi ng magkakaibigan? Nung sabihin sa kanila ng hari, itatakwil na ba ninyo ang inyong Diyos na si Yahweh? Kalilimutan nyo na ba ang inyong Diyos? Magsasamba na ba kayo? O kayo ba'y kikilalanin nyo na ang Diyos na ipinapakilala namin sa inyo? Anong sabi po nung tatlo, mga kapatid, at ng propetang si Daniel? Iligtas man kami ng Diyos o hindi, hindi magbabago ang aming pananampalataya. Mananatili siyang Diyos sa amin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pumasa ka man o hindi, Diyos pa rin siya sa buhay mo. Panginoon pa rin siya sa buhay mo. Hindi magbabago yon. Yung mga pangarap natin, matupad man o hindi, hindi magbabago ang Panginoon sa iyo. Siya pa rin ang Panginoon ng buhay mo at may plano pa rin siya sa iyo. Amen? Hindi magbabago. Yung mga ginagawa mong plano sa buhay mo, mga kapatid, hindi kayang baguhin noon ang iyong relasyon sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. It will never change. Mga kapatid, ako po nangarap din. Sabi ko, at the age of 60, mas gusto kong magturo na lang sa mga Bible school, sa mga seminary. Pero bago ko gawin yun, kailangan dumaan ako sa proseso. Kailangan mag-masteral ako. 2 years ago, nagplano akong mag-masteral. Ang daming attempt, hindi matuloy-tuloy. Sabi ko, paano ako makakapagturo niyan, Lord? Ayaw mo naman akong payagan na, hindi mo ako binibigyan ng opportunity na makapag-masteral. Ang dami ko nang in-applyan, ang dami ko nang in-inquire ng mga school. Lahat sila naghihintay sa akin. Pero wala akong pagkakataon. 2 years ago, ganun na ang sitwasyon ko. Gusto ko nga magturo eh. What happened to me this year? Isa sa mga school tumawag sa akin, yung IBMS. Sabi nila, Pastor, ang IBMS ay kukunin kang faculty ng aming seminary. At hindi lang yon, i-ordain ka bilang academic bishop ng aming Bible school. Imagine, gusto ko nga mag-aral muna bago ako magturo. Eto, hindi na ako mag-aaral. Kinuha na nila ako faculty at magtuturo na ako sa kanilang school. That's the plan of God. Hindi yun sumagi sa isipan ko. At hindi ko alam na pwede palang ganun. Di ba? So, ganun ang Diyos eh. Di ba? May mga bagay na hindi mo alam pero pwede niyang gawin. At yung gusto mo, pwedeng hindi mo napagdaanan yun. Kasi sa Panginoon, mga kapatid, walang imposible. Amen?
Pinaalala niya sa akin, di ba, naalala mo, many years ago, pinagturo kita doon sa One Light Bible School. Hindi ba wala ka namang masteral? Pero pinagturo ako ng Panginoon for 1 year. First sem and second sem, diyan sa Bible School, diyan sa One Light Bible Mission. So pwedeng gawin ng Panginoon. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, kung ano man yung ating mga gusto, kung ano man yung ating mga bagay na gustong marating at hindi natin nakukuha, hindi magbabago ang relasyon natin sa Panginoon. At hindi magbabago ang Panginoon. Mananatili siyang Panginoon at tagapagligtas mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. It will never change. Ganun po ang ating relasyon sa Panginoon. Meron ka man o wala, Panginoon mo pa rin si Jesus. Amen? Ano man ang sitwasyon mo, siya pa rin ang Panginoon mo. So let's continue, mga kapatid. So sabi rito, si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa, kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan sa gitna ng kapulungan. Ika'y papupurihan. Sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos at dugtong pa niyan, narito ako at ang mga anak nakaloob sa akin ng Diyos. Si Jesus Christ, the person of Jesus Christ, mga kapatid, tinawag niyang kapatid tayo. Kasi tayo rin naman ay tinawag ng Diyos na anak. At tayo po'y binigyan ng karapatang tumawag sa Kanya, Abba Father, aming Ama. Amen? So tayo'y tinawag at itinuring ng Panginoon na kapatid. At hindi lang yon, tinawag niya rin tayong mga anak. Tinawag tayong kapatid, tinawag niya rin tayong mga anak. Ibig sabihin, dahil sa Kanya, tayong lahat ay naligtas. Dahil sa Kanya, nagkaroon ng kaligtasan ang sanlibutan. So parang ang nangyari, ako yung magulang, iniluwal ko kayong lahat. Iyon ang ibig sabihin ng Panginoon. Kaya ako ang nagiging ama ninyo, kasi dahil sa akin, naging naligtas kayong lahat. Kaya si Jesus, tinawag niya rin na tayo ay Kanyang mga anak. Kasi dahil sa Kanya, tayo ay nagtamo ng kaligtasan. Praise God. So, verse 14, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So nakita na natin kanina that the person of Jesus is over man. Higit sa tao. Higit sa kagaya niyang ordinaryong tao. So bagamat siya'y tao, the person of Jesus, the body of Jesus Christ, praise God, bagamat ito'y tao, nakahihigit to sa tao. Kasi may ginagawa siyang hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Di ba? At may nasa ilalim siya ng malaking plano ng Diyos. Yung katawan ni Jesus Christ. Nasa loob siya ng isang malaking plano ng Diyos. Now, ito ngayon. At dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So ang goal po ng person of Jesus Christ, no? Ang goal po ng pagiging tao niya, wasakin ang ipinananakot ng diablong kamatayan. Isipin niyo po ngayon mga kapatid, ang buong mundo, lahat ng tao may takot sa kamatayan. Takot sila sa kamatayan. Kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta pagkatapos nilang mamatay.
So hindi nila alam kung saan sila patutungo, kaya takot ang taong mamatay. Pero ito ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagiging tao, praise God, ay magbubukas ng bagong kamalayan sa mga mananampalataya. Magbubukas ng bagong kaisipan sa mga mananampalataya. Yes, sabi ng Panginoon, mapapatay mo man ang tao sapagkat siya po ay may hangganan lamang sa mundong ito. Pero ang hindi alam ng dyablo ay ang tagumpay na gagawin ng katawan ni Kristo. Ang hindi niya alam, sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo, ang dugong tumigis sa krus ng Kalbaryo, pambayad yon ng kasalanan ng buong sanlibutan. Pambayad yon. So hindi alam ng dyablo. Kasi doon sa lumang tipan, mga kapatid, ang dugo ng kordero na inihahandog sa templo ang naglilinis ng kasalanan ng mga Israelita. Di po ba? Yung dugo ng kordero. Pero alam natin na ang korderong yon ay anino lamang ng totoong korderong darating sa bagong tipan. At sino ang kordero sa bagong tipan? Ang sabi ni Juan Bautista, masdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino yon? Si Jesus. So yung kordero na literal doon sa lumang tipan ay si Jesus ng bagong tipan. At ang kanyang kamatayan sa krus ay dapat na mangyari sapagkat sa krus titigis yung kanyang dugo. Yun ang magiging handog para sa kapatawaran ng sanlibutan. So pinatawad ng Diyos ang sino mang nanalig sa Kanya, nagkaroon sila ng kaligtasan. Ang tanong ganito, how about the dead? How about the death, yung kamatayan? Paano yun napagtagumpayan? Kasi ang pinapanakot ng dyablo ni Lucifer, yung kamatayan, mamamatay kayo. Mapapailalim kayo sa aking kapangyarihan lahat. Yun ang pinapanakot niya. Ang hindi niya alam, mga kapatid, yung pananampalataya ng tao sa natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang magliligtas sa kanila. At hindi na sila mapapailalim sa kapangyarihan ng kaaway ng dyablo, kundi mula sa kadiliman, dadalhin sila sa kaliwanagan. Mula sa impyerno, ililipat sila doon sa kalangitan. Yun ang hindi niya alam. Kasi nga, hindi niya alam ang buong plano ng Diyos. At ito pa ang hindi niya alam. Sa ikatlong araw, ang pinatay niyang katawan ni Kristo ay mabubuhay na magmuli. Hindi niya alam yun. Bakit? Hindi nga siya Diyos eh. Hindi niya arok yung plano ng Diyos. Hindi niya alam na mabubuhay ang Panginoon. Ang akala niya tapos na ang boxing. Ang akala niya tapos na ang laban. Napatay niya na ang Kristo. But on the third day, hindi niya alam mabubuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ng Diyos. At ano nangyari? Sa pagkabuhay ng Panginoon, sinabi niya sa lahat ng mga mananampalataya na kayo rin naman ay mabubuhay. Kaya ang kamatayan na darating sa atin, huwag niyong katakutan. Yan ang turo ng Panginoon sa ating lahat. Ang kamatayang darating sa tao, huwag niyong katakutan, sapagkat naghihintay sa mga anak ng Diyos, naghihintay sa mga mananampalataya, ang buhay na walang hanggan na inihandog ng Panginoon sa atin. Amen? Hindi mo dapat katakutan. Kasi naghihintay na ang buhay na walang hanggan na nilikha ng Panginoon, inihanda ng Diyos sa Kanyang mga anak. Kaya nung ang Panginoon ay mabuhay na magmuli, parang ipinakita niya sa kaaway, ganito muling mabubuhay ang aking mga anak. So kamatayan, nasaan ang iyong kapangyarihan? Kamatayan, nasaan ang iyong kapangyarihan? Wala.
sapagkat ipinakita ng Panginoon ang muling pagkabuhay. At ang mga naniniwala sa muling pagkabuhay ay naniniwala sa Panginoong Yesus na nabuhay na magmuli. Yun po ang nangyari doon, mga kapatid. Now, tuloy natin ang pagbasa. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila ay may laman at dugo, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila ay inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang mga tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni Abraham. So ang ginawa ng Panginoon sa simula't simula pa para sa sangkatauhan. Para sa lahat ng tao. Yun po ang kanyang ginagawa. Mula nang siya'y bumaba, ipinakita niya ang lahat ng ito'y para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi para sa mga anghel. Ang mga anghel, wala na po tayong magagawa doon. Sila po'y nilikha ng Diyos para magpuri at sumamba sa Kanya. Pero ang tao, special po ito. Nilikha ito ng Diyos na Kanyang kalarawan upang sa Kanya ay magkaroon ng fellowship, magkaroon po ng relasyon at makasama niya sa Kanyang kaharian. Sabi diyan, mga kapatid, in verse 15, sa pamamagitan din ng Kanyang kamatayan, ay pinalaya niya ang lahat ng tao ng buong buhay na inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang mga tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Kaya't ikinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Si Kristo, mga kapatid, handa niya ng tulungan tayong lahat. Sa lahat ng ating kalagayan, handa tayong tulungan ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos na nagkatawang tao, naranasan ang lahat ng bagay na nararanasan natin sa mundong ito. Wala po tayong pwedeng itago sa Panginoon kasi nung siya po'y naging tao, naranasan niya ang lahat ng mga bagay na nararanasan natin bilang mga tao. Ngayon, may ikukubli pa ba tayo sa Panginoon? Wala. May itatago pa ba tayo sa Panginoon? Wala. Meron pa ba tayong hindi sasabihin sa Kanya? Wala po. Bakit? Alam niya ang pangangailangan natin. Amen? So the person of Jesus Christ is over man and over death. Higit sa tao, higit sa kamatayan. Iyan ang katawan o yung pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, tanungin ko kayo, siya ba'y ordinaryong tao lang? Kung siya'y ordinaryong tao lang, bakit kaya niyang gawin ang mga bagay na ito? Kasi bahagi ito ng isang malaking plano ng Diyos. Amen? Bahagi ito ng malaking plano ng Diyos. Alam niyo po ba, mga kapatid, in the times come, sa darating na panahon, praise God, yung anak at ang ama ay magsasama at magiging silang iisa. Magiging Diyos ng lahat-lahat. For the meantime, mga kapatid, kailangang gampanan ang role ng pagiging anak sapagkat hindi pa tapos ang kanyang plano. Hindi pa tapos ang kanyang gagawin sa sanlibutan. So si Jesus, mga kapatid, sa kanyang muling pagbabalik, gagampanan niya pa ang isang role. No? Hindi na tagapagligtas, tapos na ang kanyang pagliligtas. No? Hindi na po siya Savior sa kanyang muling pagbabalik. Tapos na po siya doon. Siya po ay magiging tagapaghatol na ng sangkatauhan. Siya po ay magiging rewarder na
ng mga naglingkod at sumampalataya sa Kanya. Hindi na po siya Savior. Tapos na yung panahon na yon. Kaya kung makikita nyo, nag-iiba yung level or function ng ating Panginoon. Hanggang sa dumating yung panahon na yung anak ay babalik na sa Ama. Gaya nung una. Gaya nung una. Nasaan ba yung anak nung una? Yung anak nung una, mga kapatid, from the very beginning, nabasa natin, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. So babalik siya sa ganong kalikasan. Babalik siya sa pagiging kaisa ng Diyos. So nakita nyo na yung hiwaga, mga kapatid? That the Word became flesh and dwells among us. At yung salita na nagkatawang tao, siya yung namuhay na kagaya ng tao. Siya yung nakaranas ng gaya ng naranasan ng mga tao. The goal is to save the humanity. Iligtas ang buong sangkatauhan. Nagtagumpay ba si Jesus? Nagtagumpay ang Panginoon. Nagawa niya ba ang lahat ng bagay? Nagawa niya ang lahat ng bagay. Sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid, ipapahayag niya ang isa pang bagay ng nabubuo ng kanyang pagiging Panginoon. Hahatulan niya na ang kaaway. Tatapusin niya na ang kaaway. At ikaw, kanya ka nang ipagsasama sa kanyang kaharian. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.